Yo, what's up guys? Kamusta kayong lahat? Palabas tayo ngayon. Today is Saturday. Nimit ko lang yung isang friend ko. Nagiyan lang siya magkape. Coffee is life. Kung titignan nyo guys, nag-uulan na. Yan, medyo basa. Medyo basa na yung ano. Nag-uulan din kagabi to. So, Makmak all the way. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Bago? Bago ba yan? Hindi. Ngayon ko lang nilabas kaya mukha ng bago. I need all the wins, yeah. Ain't no else, I gotta get a no call and quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. What part is that? Cashwell, that's up north. It's not Like, harder? yeah. Harder than what we... You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. My heart on my sleeve, stress, shit on my greed. Yo, what's up guys? Ang lakas na ilaw natin. Yun. So, what's up guys? Kauwi ko lang. Late na ako nakauwi. Anong oras na? 8:35 na. May dinaanan pa kami. Illegal gambling. So yun, goods naman. Win na win. Malapit na talaga ang pagmumotor guys. Malapit na. So, ang daming wires. Negative, positive. Hindi ko sure kung paano pagkakalagay na ulit nitong baterya, pero sa tingin ko ganito lang. Sinigurado ko lang, tinignan ko sa web kung ano mauna kasi nakabit ko na tong positive. So tama naman, pagka magbabalik na ng baterya, mauna muna ang positive then negative. Pero pag magbabaklas ng baterya, mas mauuna ang negative than positive. Sa kadahilan ng pagka inuna mo yung positive na tanggalin during pagtanggal ng baterya, pwedeng mag-short circuit yung buong motor or sasakyan or whatsoever pagka na-touch yung tool sa katawan, sa ground. So, yun lang naman yung explanation nun. So, ganun. Pagka tatanggalin, mauuna ang negative, then tatanggalin ang positive. Pagka magbabalik ng baterya or magsasalpak ng bagong baterya, mauuna ang positive bago ang negative. At least, diba, may natutunan tayo for today. Milaw na yung motor natin. Milaw na yung dash. So yun lang, nailagay na natin yung baterya natin, gumagana naman, umiilaw. So hindi ko siya paandarin ngayon, siya ba? Kasi gabi na, baka pagalitan ako. So ang mission lang naman natin maibalik yan. So ayun, naibalik naman natin na maayos. Mission accomplished. Ang susunod ko na lang is yung sa motor ni Papa. Ayusin ko yung quad lock. So guys, nilagyan ko ng tape yung magkabilaan dulo nito. Kasi nung tinanggal ko yung tornilyo dito sa terminal, yung parang pinaka nuts niya doon sa loob nahulog. So ayun, ganda maglagay tayo ng tape dito para pagka tinanggal natin yung nut, hindi na yung pag tinanggal natin yung bolt, hindi mawawala yung nut or hindi mahulog yung nut. So yun, gawin nyo din next time na magkabit kayo ng baterya. Okay na, medyo tricky yung wirings. Kumbaga wire restricted ng Rebel 500. Tapos itong motor natin, okay naman na. I-switch ko siya kasi gusto ko na siya makita. Gusto ko siya nakikita na yung bang nakikita yung exhaust. Ayan o. Boom. Diba? Sobrang sexy. Rinay ko kanina kung umaandar na yung fuel pump. So, aantayin na lang natin. Let's hope na next Saturday mainit tapos makakapag-motor tayo. Diba? So, yan. Yan siya, yung motor natin. After ng storage namin sa winter, ito yung first time ko naaandarin ko tong motor ko ngayon, and naandarin ko yung motor ni Papa.
Hayaan ko lang mag-circulate yung mga gasolina ba, tsaka yung oil. So, sana mandar pa rin na maayos itong motor natin. Normal lang yan ah. So yun guys, yung motor ko medyo nahirapan umandar. Nakailang, parang 2 times ko pa nag-start ng push button. Pero yung motor ni Papa sobrang bilis lang. Yo! What's up guys? So yun nga, nilabas na nga namin itong mga motor. Pinainit ko na sila kanina. Pero unahin ko yung motor kong iikot. Kahit isang ikot lang, quick run lang. Tapos sabay pasok ko. Tapos susunod ko naman tong motor ni Papa na iikot. Pantanggal kate lang ba? So pangtanggal kate, wala akong proper na riding shoes. Wala rin akong gloves, pero okay lang. Ano lang to, mabilisan lang. Sobrang mabilisan lang. Dami ko nakakasalubong ng mga nagmumotor. Sabi ko, tayo na, ang ginaw-ginaw pa. Ba't nagmumotor na itong mga to? Pero ayun, pag uwi ko, sabi ko baka magmotor na din ako. Pero ayun nga, painit lang, tapos quick ikot. Kasi parang hindi ko pa kayang i-tolerate yung lamig. Medyo malamig pa. Ayun, ang bigat ng bike ah. Mabigat ba or naninibago lang ako? Parang bigat ng motor eh. Ang alikabok pa nga ng motor oh. Kita nyo ba? Ang alikabok, ayan oh. Oh, diba? Pero sabi ko nga, saglit lang to, isang ikot. Pagbibigyan lang natin tong sarili natin. Tapos tignan lang natin kung gumagana lahat ng gears. Alam mo naman na overhaul eh, no? Eh, ang sarap. Sarap pa rin ng quick shifter. Woohoo! Sarap gamitin ng Trident natin guys. Quick ikot. Ayun, ang lamig. Malamig guys yung ano, simoy ng hangin. Ang sarap pa rin gamitin nitong Trident. Grabe. Sarap guys. Ang lamig ng hangin.
Sobrang sarap. Ano, lumayo na ako. Yung sinasabi kong ikot, hindi na ako umikot ah. Wrong way na tong dinadaanan ko ah. Hindi, pero ikot tayo dito. Ayan, ikot lang tayo dito. Pantanggal ka tilang ba? Masarap pa rin gamitin guys. Sobrang sarap pa rin gamitin itong Trident. Very good, very nice. Ha? Nakakamiss magmotor. Ilang buwan din kami hindi nakakapagmotor. Kasi dahil nga winter, di ba? Ngayon lang umiinit pero mukha lang siyang mainit pero malamig pa guys. Sobrang lamig pa. Nararamdaman ko pa siya sa bones ko. Uy, sarap ng auto blip. Di ba? Kita nyo naman 'yon. Sarap pa rin, ang sarap pa rin ng mga pasok nung ano niya, gears niya. Pero ayun nga, kailangan lang talaga paandarin ng maayos to. So ayun, official na nga, nag-start na ang riding season natin. Sarap. Yee! Sunod naman natin yung motor ni Papa. Balik na tayo dito sa amin. Yun. Parang medyo malambot yung gulong ko. Feel ko malambot yung mga gulong ko. So yun. Sarap. Pantanggal ka lang ba? At least, di ba? Ayun. Thanks. Tapos dito sa gilid. Sana maganda yung ano sana maganda yung anggulo nung camera natin. Hindi ko din na-check eh. So anyways, okay na to. Oh. Ito smooth talaga tong motor ni Papa. Sobrang smooth talaga nito. Ito ang masarap iikot kahit saan kasi hindi din maingay. Kumbaga relax na relax ba. So yan, marami pa naman tayong baterya. Pero ikot lang to, quick ikot lang tong motor ni Papa. Baka makalimutan ko wala tong quick shifter. Sabi nung bata, I like your bike. Sobrang relax ng motor ni Papa. Kasi very upright. Very upright tong ano tong motor ni Papa, para siyang bobber style ba.
So enjoy gamitin. Ito ang literal na pang town-town lang. Sarap gamitin to pang dito-dito lang eh. Pang town-town lang eh. Kaya siguro itong parating na riding season ngayong summer eh may mga times na magbablog tayo na ito ang gagamitin natin pang ikot-ikot. Tapos ito lang kasi relax to eh. Hindi mahirap hindi mahirap gamitin ba. Unlike yung mga ibang motor na kahit cruiser ang iingay, di ba? Pero itong motor ni Papa tahimik. So kung kunyari ganito oh. Kunyari dito lang tayo. Ganda tong motor ni Papa na gamitin. Kasi hindi siya maingay. Pang chill driving lang, di ba? Tapos hindi siya dahil nga hindi siya maingay, hindi siya skandaloso. Di ba? Oh. Tamang chill ride lang, tapos hindi nakakangawit ba? Hindi aggressive yung riding position kasi nga bobber type lang yung motor ni Papa, kaya masarap gamitin. Pero yun, malamig. Malamig, sakit na ng kamay ko. Kala ko kanina mainit pero malamig pa pala. Oh, ang bahay nila Makmak oh. Yan yung bahay ng tropa natin, si Makmak. Hindi sila kasya dito ah. Tropa natin yan, si Marvin. Pero relax lang tong motor ni Papa. Masarap to pang dito. Masarap pang chill rides dito. Diba? Hindi skandaloso, hindi din ganun kabigat. Chill rides lang. Kaya bagay na bagay to kay Papa eh. Sobrang gustong gusto niya tong motor na to. Sobrang love na love niya tong motor na to. Happy naman ako dahil 'di ba? Binili natin to para kay Papa. Masaya naman siya. Masaya din naman ako na masaya yung tatay ko, 'di ba? Diyan na tayo sa bahay oh. Oo, ha? Oo, ha? Ito na agad tayo. Ayos tong vlog natin na one take lang. One take lang tayo sa GoPro. So ayun, gusto ng GoPro sa ganitong season, yung medyo malamig pa tapos nahangin na siya, iwas overheat ba. Pasok natin tong motor ni Papa.